What is up, man? Welcome back to another YouTube video. At sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo ba maibabalik ang interes ng babae sa'yo. Sa mga bago sa YouTube channel ko, I'm Joms and I'm currently uploading videos about dating and relationships, mainly about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, if you want to attract a feminine, okay, feminine, loyal, loving, submissive, supportive woman in your life, then you want to improve your masculinity. And tungkol doon, yung mga videos na ina-upload ko, yung mga, or yung kung paano ako, kung ano yung mga topics or core topics ng videos na to. So, if you are also trying to achieve your best masculine version, kasi andun din ako sa journey na yon, sinishare ko lang sa inyo yung mga experiences, knowledge ko na natututunan ko rin as my life goes by, then you might want to subscribe, follow, like, comment, and subscribe dito sa video na to dahil almost daily or weekly meron akong mga bagong uploads. So, back to the video. So, alam kong naranasan mo na yung meron kang kausap na babae, tapos bigla na lang siyang lumamig sa'yo. So, for sure, kung pinanood mo tong video na to, nangyari na sa'yo yan. So, tipong ang bagal niya na mag-reply, di na katulad dati na makulit at mahaba mag-message, isang tanong, isang sagot na lang, yung tipong ramdam mo na ikaw na lang yung bumubuhat lagi ng conversation. And yung alam mo yung feeling na nakakapagod, na medyo may halong inis, na kapag nakakausap ka ng ganyan tao, yung feeling mo parang nadidrain ka palagi. Kumbaga lagi niyang sinisip-sip yung lakas mo in a very bad way. Okay? Kung nangyari na sa'yo yan, then continue watching this video dahil sasabihin ko sa'yo kung paano mo mare-regain yung attraction niya sa'yo kapag nangyari sa'yo yung mga bagay na yan. So first, before ko ituro sa inyo or i-share sa inyo kung paano mo siya mare-attract kung naging cold na siya sa'yo, pag-usapan muna natin yung primary reason kung bakit ang bilis mawalan ng interest ng mga babae sa pagdating sa modern dating scene. Okay? Sa modern sexual marketplace na tinatawag. So, the primary reason is overstimulation of men from social media and dating apps. Sa social media, she is receiving a lot of constant validation and attention from men. Okay? Kung makita nyo lang yung DMs, yung inbox, yung dating app ng mga babae, sobrang daming edits, okay? Sobrang laking yagballs, okay? Sobrang daming lalaki yung nandyan. Sobrang daming lalaki yung nagpapapansin sa kanila. Sobrang daming natatanggap na DM. Sobrang daming niyang natatanggap na likes sa stories. Alam mo yung sobrang daming niyang natatanggap na notifications or basically validations from men sa social media alone and also sa mga dating apps. Okay? Sobrang daming nag-DM sa kanya, sobrang daming nagko-compliment sa kanya. In which, nagkakaroon siya ng perception na meron siyang thousands of options. Meron siyang sobrang daming options, sobrang daming demand sa kanya. Okay? At dahil dito, she feels no pressure to make any man a priority dahil she knows, pagkagising niya sa umaga pa lang, maraming ng lalaki yung magpapapansin sa kanya, maraming ng lalaki yung magbibigay ng attention sa kanya. Okay? So, dahil sa sobrang dami niyang options, titingnan niyo muna, I will exercise my options. So, when a woman is overly stimulated by men in social media, dating apps, or siguro kahit sa mga past relationship niya, interesado lang sila sa thrill ng interaction. So, if you fail to provide yung thrill na hinahanap niya sa interaction, hindi siya magiging interesado sa'yo. That's why it's really important to stimulate her emotional tension triggers. Okay? One of the triggers, okay, ng attraction, ang tawag ko dito is attraction triggers. One of the attraction triggers is yung thrill. Kung hindi mo ma-stimulate sa kanya yung thrill, hindi ka makapag-activate ng emotion sa kanya that gives her thrill, bye-bye ka na. Wala ka na sa options niya. Doon ka na sa tabi. Okay? Kahit bench warmer, wala ka. Alright? So now, kung nagkaroon kayo ng good initial interaction, again, yung video na to is about kapag
bigla na lang siyang lumamig, okay? Bigla na lang siyang hindi naging interesado sa'yo o bigla na lang nawala interest niya sa'yo. Kung nagkaroon kayo ng good initial interaction, meaning maganda yung unang naging pag-uusap nyo, okay? Natuyo na lang over time o lumamig na lang, nawala na lang bigla ng interest siya sa'yo. Ibig sabihin, meron kang mga nagawa that turned her off and lowered her interest. So malamang sa malamang, naging weak ka sa paningin niya. Kasi yun lang naman talaga yung number one reason kung bakit na-turn off sa'yo yung babae. You showed or you displayed weak behaviors. Again, women or the feminine is attracted to strength. Okay? Di ba nga masculine? Masculine symbolizes strength. So the moment you signal or you behave weak for her, doon na siya mag-start ma-turn off sa'yo o masuka sa'yo. So, most commonly, you display these 3 weak behavior. So, bibigyan kayo ng 3 na most common na ginagawa ng mga lalaki kaya na-perceive sila as weak men. So, number 1, over-validation. So, sobra ka sa pagbibigay ng compliments and validation agad. Okay? Masyado mong binibigay agad yung ano mo yun, masyado mo siyang binibigyan agad siya ng compliments, sinasabi mo ang ganda-ganda niya sobra, na ikaw yung magiging pinakaswerteng lalaki sa mundo kapag naging girlfriend mo siya. Alam mo yun, you give her too much. Okay, parang nila-love bomb mo siya. Okay? And ginagawa mo yun early on the interaction. Okay? Next, overly available. Ibig sabihin, binibigyan mo siya palagi ng oras at energy mo na parang wala ka ng ibang ginagawa kundi makipag-usap sa kanya. Okay na, hindi mo na priority yung sarili mo. Lahat na ng oras at energy mo binibigay mo sa kanya, hoping na magustuhan ka niya. In which, hindi ka niya magugustuhan kung ganun ka. Next is number 3, you are seeking constant communication. Ayaw mong matapos ang usapan nyo, pilit mong pinapahaba palagi yung conversations nyo na tipong wala nang katuturan yung pinag-uusapan nyo na meron kang mas mahalagang dapat, alam mo meron ka yung time and energy mo na ginagamit mo para sa pagpapahaba ng conversations nyo is parang mas meron kang magagawang mas makatuturan na bagay do sa time and energy mo. So for sure, nagawa mo na tong mga bagay na to kaya bigla na lang siyang naging cold at nag-pull back sa interaction nyo. So Joms, paano ko ba siya ma-attract ulit? So unahan ko na kayo. Hindi nyo kailangan mag-double down sa efforts o bilan siya ng pagkain o bigyan siya ng kung ano-anong regalo hoping na bumalik yung init ng dance floor. Okay? Kapag ginawa mo yon, hindi iinit ang dance floor, men. Mas lalamig lang. Okay? Mas lalamig lang lalo. Mas palalalain mo lang yung situation. Okay? Mas lalo lang siyang masusuka sa'yo. So, what you want to do, okay? I want you to listen very closely kasi ito talaga yung sauce. Okay? Ito yung pinaka-important na part. What you want to do is, what you want to do to re-attract or reignite her attraction is to withdraw your time, attention, and validation na binibigay mo sa kanya. Kasi dito, nagkakamali lahat ng mga lalaki na feeling nila kapag naging cold yung babae is magdo-double down sila sa efforts, magdo-double down sila sa attention, magdo-double down sila sa validation na ibibigay nila sa babae. Na baka kailangan lang niya ng more efforts, kailangan lang niya ng more time, kailangan niya ng more presence ko. In which mali. Okay? Kasi logical, wala talaga eh. Yun yung naiisip gawin, in which yun rin yung nagpapahamak sa nila. Doon lang mas lalala yung sitwasyon. If a woman pulls back, if a woman gets cold, if lumamig ang dance floor, in order for you to reignite attraction is to pull back your attention, your time, and your validation na binibigay sa kanya. Because here's the thing. Women value attention. Okay? Kasi doon sila nakakakuha ng validation. Men are validated through sex. Tayo, men are validated through sex and women are validated through attention outside the bed. So, the more na binibigyan mo siya ng validation, ng time, attention mo, okay?
mas nare-reinforce lang yung behavior niya towards sa'yo. So, you want to reinforce yung mga behavior na positive. So, kung naging cold na siya sa'yo, nag-pull back siya sa interaction nyo, at pilit ka pa rin nagbibigay ng time, attention, at validation, mare-reinforce mo sa kanya yung behavior na ganun. May isip niya na, okay lang noon pala maging cold dito sa lalaking to. Kahit hindi pala ako mag-reply, kahit hindi pala ako mag-reciprocate, sige lang siya ng sige, bigay lang siya ng bigay. Wala naman pala akong dapat gawin para ma-maintain yung attraction at interest niya sa akin. And the next thing that will happen is maboboringan na siya sa'yo at hindi ka na niya magugustuhan. And that's the reality. That's female nature. So by withdrawing your investments, okay, investments ang tawag ko sa time, energy, attention, and money because those are valuable assets. Okay, yung time, energy, attention, and your money can help you build the life you want. So napakahalaga ng mga bagay na yan, may value yan. Para sa atin, para sa mga lalaki, sobrang valuable ng oras mo, sobrang valuable ng energy mo, sobrang valuable ng attention mo, sobrang valuable ng money mo kasi you can make your life better using those things. So kung sinasayang mo yan sa babaeng hindi ka naman, sa babaeng cold sa'yo, then you're missing the chance on improving your own life. You're improving your own self-sustainable world, on building your own kingdom, improving yourself. So if you withdraw your investments, you signal na you put yourself first at kaya mong mag-walk away. Okay? This shows a man having a high self-worth. If pinaprioritize mo, if you put yourself first at kaya mong mag-walk away sa mga interaction na hindi, alam mo yun, na hindi beneficial sa'yo, then you signal that you have a high self-worth. At kapag nagsisignal ka na meron kang high self-worth, this will make women wonder why you don't need her. And she will perceive you as someone who is a higher status than her, in which mas may increase yung desire niya sa'yo, yung attraction niya sa'yo. Kasi again, if maramdaman ng babae na hindi mo siya kailangan, na hindi mo, o wala kang kailangan sa kanya, that you don't need her to feel happy, to feel fulfilled, at na-perceive ka niya as someone na mas mataas sa kanya, okay, yung status, mas mataas yung value mo kaysa sa kanya, then mas ide-desire ka niya. Okay? So that's hypergamy. Siguro i-ano ko yun sa different video ko, but those ang main point lang ng hypergamy is women like to date the same level or up. Hindi sila nagde-date down. Kaya gusto nila yung mga lalaking leaders, okay? Mga lalaking na perceive nila na mas mataas sa kanila. Alright? So, if you want to have success when it comes to your long-term dating and relationship, kumbaga, gusto mo magkaroon ng long-term dating and relationship success, this will be determined by your ability to prioritize yourself and your own path over your relationships with women. That's why, lagi kong sinasabi sa inyo, mas stress kayo, huwag kayo mas stress sa babae, mas bigyan yung priority, yung stress ng buhay mo mismo. Dapat nasa low end lang priority ng stress mo yung stress sa babae. Alright? So, majority, kung gusto mo ma-attract, okay? So, kung gusto mo ma-attract yung babae, yung babae sa'yo, majority ng time, energy, at money mo is dapat binibigay mo sa sarili mo at sa pagbuo ng buhay o lifestyle na gusto mo. Okay? Priority mo dapat ang pagbuo ng self, ang tinatawag kong self-sustainable world. Okay? At word itself, self-sustainable. Kaya mong mabuhay mag-isa. Kung magpapapasok ka ng babae, multiplier lang siya or bonus lang siya. Okay? You want to be the king of your own kingdom. So, in a nutshell, re-attraction, okay? Re-attraction
is a result of a man reclaiming his time, energy, and money to focus on building his life, in which forces women to reevaluate his value and engage in a chase to regain his attention. So that's how you re-attract a girl kapag lumamig na siya sa'yo or kapag nag-pull back siya sa interaction nyo. So, if you want a step-by-step, okay, a step-by-step framework para ma-attract sa'yo naturally ang isang babae, meron akong ginawang gift. Okay, meron akong kasi ano ngayon Christmas season, holiday season. So, Christmas plus New Year plus birthday ko na rin sa January 1. January 1, guys, yung birthday ko. So, I'm turning 27 na. So, medyo bata-bata pa man. Bata-bata pa. So, I'm turning 27. So, gumawa ako ng bundle. Ang tawag ko doon is Mega Bundle Sale, in which makukuha nyo doon lahat, okay, lahat ng masculinity and dating programs ko na ginawa ko that helped over 1,219 men this 2025. Pwede mong mabasa yung mga testimonials niya. Again, this is real. Kung gusto mong mabasa yung mga testimonials nila, pumunta lang kayo dun sa link sa description box. Andyan lang, hanapin nyo lang yung Mega Bundle Sale or pumunta kayo dun sa profile ko, sa bio ko, andun yung link. So, if you want to check that out, again, kung gusto mong maging mas confident at maging masculine at magkaroon ng loyal, loving girlfriend this 2026, then you might want to check that Mega Bundle Sale. Andiyan na lahat ng programs ko. So, yun. So, hopefully na-enjoy mo tong video na to. Again, like, comment, and subscribe. If gusto mo pang makapanood ng iba kong videos, then ito, panoorin mo tong video na to dahil sa YouTube mismo yung nag-suggest sa'yo nito. Ibig sabihin, ginamit niya yung algorithm niya by looking on your past history, video history, then ito daw yung sa tingin niya makakatulong sa'yo. So yun lang. Hope to see you on the next video. Let's go.